Magandang gabi sa iyo, kapatid. Sobrang pagod na ba ang katawan mo, pero ayaw pa ring tumigil sa pag-iisip ang utak mo? Sa sandaling ito, bago ka pumikit, ibaba mo muna ang mga paano kung at hayaan ang kapayapaan ng Diyos ang magpatulog sa iyo. Dumating na ba sa iyo yung gabi na sobrang pagod na ang katawan mo, pero ayaw namang magpahinga ng isip mo? Yung tipong nakapikit ka na, pero paulit-ulit pa ring tumatakbo sa utak mo yung mga paano kung, paano kung magkulang ang pera, paano kung hindi maging maayos ang bukas, paano kung magkamali ako. Kapag paulit-ulit na tumatakbo ang isip natin sa gabi, ang madalas nating ginagawa ay kausapin ang sarili natin. Iniisip natin ang lahat ng posibleng solusyon at lalo lang tayong naguguluhan, lalo lang tayong hindi nakakatulog. Pero ipapaalala ng Panginoon sa iyo ngayong gabi, kapatid, ang gabi ay ginawa ng Diyos para sa iyong pahinga, hindi para sa iyong pag-aalala. Ating buksan ang salita ng Diyos sa Psalm chapter 4 verse 8. Sabi rito, "Sa kapayapaan ay mahihiga ako at matutulog din agad, sapagkat ikaw lamang, O Panginoon, ang nagpapatahimik sa akin sa aking kaligtasan." Kapatid, ang unang hakbang para kumalma ang iyong isip sa gabi, palitan mo ng panalangin ang pakikipag-usap sa iyong sarili. Kapag nagsimula ng maglakbay ang isip mo sa mga kinatatakutan mo para bukas, huminto ka. Imbis na pilitin mong lutasin ang problema sa iyong utak, sabihin mo ito sa Diyos. Ang sabi sa Psalm chapter 4 verse 8, ang Panginoon lamang ang nakakapagpatahimik sa ating puso at nagbibigay ng ligtas na pahinga. Pag nilayan natin ito, kapatid, hindi mo kailangang hawakan ng bukas habang nakahiga ka ngayon. Isuko mo sa Diyos ang mga bagay na wala ka namang kontrol at hayaan mong siya ang mag-isip para sa iyo habang nagpapahinga ka. Basahin naman natin ang 1 Peter chapter 5 verse 7. Isubli ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong balisa, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ang pangalawang hakbang, kapatid, isuko mo ang kontrol at tanggapin mo ang Kanyang pagmamalasakit. Kaya madalas nagiging maingay ang isip natin sa gabi ay dahil gusto natin tayo ang humawak ng lahat. Gusto natin sigurado ang lahat. Pero ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, isibli ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong balisa. Sa ibang salin, i-cast o iwisik mo sa Kanya ang iyong mga alalahanin. Ibig sabihin, kapag binigay mo na sa Diyos ang problema mo sa panalangin, huwag mo na itong bawiin pagkatapos mong mag-amen. Hayaan mong ang Diyos ang magbantay sa buhay mo habang natutulog ka. Subukan mong itanong sa sarili mo ngayon, kapatid, may magagawa ba ang pag-aalala ko sa ngayon, gabi, para baguhin ang mangyayari bukas? Wala. Pero ang Diyos na nagmamahal sa iyo, siya ang may hawak ng iyong bukas. Diretso naman tayo sa Philippians chapter 4 verse 8. Kaya nga, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong pag-iisip ang mga bagay na karapat-dapat, kagalang-galang, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kapuri-puri. Ang pangatlong hakbang, kapatid, bantayan mo ang huling bagay na papapasukin mo sa iyong isip bago ka matulog. Sa gabi, napakadaling mag-scroll sa cellphone, magbasa ng masasamang balita, o mag-isip ng mga malalalim na takot. Pero ang payo sa atin sa Philippians chapter 4 verse 8,
Pakinggan at isipin natin ang mga bagay na malinis, kaibig-ibig at kapuri-puri. Bago ka pumikit ngayong gabi, imbis na isipin mo ang mga kakulangan mo, isipin mo ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo sa Diyos ngayong araw. Piliin mong tapusin ang araw ng may pasasalamat sa kanyang kabutihan. Kapag puno ng pasasalamat ang puso mo, walang puwang ang takot at alalahanin. Bago natin tapusin ang ating pagninilay ngayong gabi, samahan mo ako sa isang maikling panalangin, kapatid. I-relax mo ang iyong katawan, ipikit ang iyong mga mata, at ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na makapagpahinga sa iyong piling. Lumalapit kami sa iyo ngayong gabi dala ang aming pagod na katawan at maingay na pag-iisip. Patawarin mo po kami sa mga oras na mas nagtiwala kami sa sarili naming pag-iisip kaysa sa iyong pangako. Ipinapanalangin ko ang kapatid na nakikinig ngayon na nahihirapan kumalma at makatulog. Gawaran mo po siya ng iyong kapayapaan na higit sa anumang pangunawa ng tao. Katahimikan po ang ipagkaloob mo sa kanyang isip at pusong nag-aalala. Ipapaalala mo po sa kanya na ikaw ang nagbabantay habang siya ay natutulog at hawak mo ang kanyang bukas. Bigyan mo po siya ng masarap at payapang tulog ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa paglalaan ng oras upang makasama natin ang salita ng Diyos ngayong gabi, kapatid. Kung ang pagninilay na ito ay nagbigay sa iyo ng kapayapaan at tulong para kumalma ang iyong isip, i-like at i-share mo ito sa isang kaibigan o kapamilya na kailangan din ng payapang tulog at paalala mula sa Diyos. Mag-comment ka rin sa ibaba ng payapa ang aking isip sa Diyos. Magkita tayong muli sa susunod na Bible study at meditation. Matulog ka ng may kapayapaan, kapatid.